Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Ito na po yung pinakahuli nating devotion para sa topic nating Harnessing the Power of Words. So, pampito na po tayo, no? Yung una po, Harnessing the Power of Words. Speak to inspire, speak with purpose, speak from a pure heart, speak the truth in love, speak with integrity, speak with kindness, and speak by the Spirit. So ngayon po, ang verse na ating tatalakayin natin ay matatagpuan po sa 1 Corinthians chapter 2, verse 13. Sabi po ni Apostol Pablo, handa po natin ating mga puso't isipan. Pakinggan po nating mabuti ito. I hope yung impact nito talagang maximum sa ating mga buhay. Sabi po ni Apostol Pablo, "This is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with spirit-thought words." Sa Tagalog po, kaya nga kami ay nangangaral, hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaniwalag namin ay mga katotohanang spiritual para sa nagtataglay ng Espiritu. Now, dito po sa mga verses na ito, makikita po natin yung banal na Espiritu, siya talagang nangungusap sa atin. At sabi ni Apostol Pablo, this is what we speak. Ito yung sinasabi namin. Not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit. So dito makikita natin yung banal na Espiritu nangungusap talaga sa atin, nagtuturo sa atin. Now ito po yung pinakauna nating teaching ngayong umaga. The Spirit speaks to us. Ang banal na Espiritu po ay nangungusap sa bawat isa sa atin. Ito po yung primary role ng banal na Espiritu sa buhay natin. Ang Panginoong Jesucristo nung siya umakyat sa langit, isinugo niya ang banal na Espiritu upang manahan sa atin. Kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay pinananahanan na ng Santong Espiritu. At kung ikaw ay pinananahanan ng Santong Espiritu, yung Espiritu ng Diyos nangungusap sa iyo araw-araw. Tinuturuan tayo araw-araw. The Spirit speaks to us. Nangungusap talaga siya sa atin. Hindi siya kailangang audible na naririnig mo yung Santong Espiritu, kinakausap ka, narinig ng tenga mo. It doesn't have to be that way. Ang pangungusap ng Santong Espiritu, kakausapin ka talaga niya. You know it. Pag gagawa ka ng kasalanan, alam mo yung Santong Espiritu, kinakausap ko, huwag mong gawin yan. Kapag meron kang ginagawang mabuti, sasabihin din sa'yo ng Santong Espiritu, tama yan. Pagpatuloy mo yan. The Spirit speaks to us. Now, pagmasdan niyo po yung mga sinasabi rito sa mga talatang ito, magbabasa po ako ng mga ilang mga verses, tapos unawain natin, paano ba yung Santong Espiritu talaga kumikilos sa ating mga buhay? Number 1, Acts 1:8. "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses." Ibig sabihin, you're able to witness about the Lord Jesus Christ when you receive the power. When you receive the Holy Spirit, He will empower you to become His witness. Makakapagsalita ka because of the Holy Spirit. And Luke chapter 12 verse 12, "For the Holy Spirit will teach." Ibig sabihin, ang banal na Espiritu, tuturuan talaga tayo ng mga bagay na patungkol sa Panginoong Jesucristo. I-remind niya tayo, John chapter 14 verse 26, i-remind niya tayo ng mga bagay na natutunan natin sa Biblia, natutunan natin sa Panginoong Jesucristo. The Holy Spirit will teach. Ibig sabihin, ng banal na Espiritu, tuturuan ka niya ng mga bagay na kinakailangan mong malaman patungkol sa Diyos, mga principle ng Diyos, mga principles ng Biblia. So the Spirit speaks to us. Pero hindi po doon nagtatapos, mga kapatid. Point number 2, the Spirit speaks through us. Ang Santong Espiritu nangungusap sa atin at sa pamamagitan din natin nangungusap ang Santong Espiritu. Ano po ibig sabihin nun? Una, kakausapin ka ng banal na Espiritu, tuturuan ka ng banal na Espiritu. Ang nagpapalago sa ating pananampalataya ang banal na Espiritu, ang magdi-disciple sa atin ang banal na Espiritu. At yung banal na Espiritu, siya rin yung mangungusap sa ibang tao sa pamamagitan natin. The Spirit speaks through us. Kaya po rito sabi rito sa Luke chapter 12 verse 12, ito yung sinugo. Marami po mga verses, no, pag sinusugo ng Panginoong Jesucristo yung mga disciples niya, sinasabi niya, don't worry about what to say, yung banal na Espiritu ang mangungusap sa pamamagitan ninyo. So sabi po rito, for the Holy Spirit will teach you at that time what you should say. Ibig sabihin, gagamitin ka ng Santong Espiritu at tuturuan ka ng Santong Espiritu ng mga bagay na dapat mong sabihin. So, not only that the Spirit speaks to you,
the Holy Spirit also speaks through you. Sa pamamagitan mo, mangungusap ang Santong Espiritu. Sabi po rito sa Matthew chapter 10 verse 20, "For it will not be you speaking." Hindi ikaw ang magsasalita, but the Spirit of your Father speaking through you. So napakaganda po, ano? Number one, the Spirit speaks to us, sa atin nangungusap. Pangalawa, the Spirit speaks through us. Sa pamamagitan natin, tayong ginagamit ng Santong Espiritu para mangusap naman sa ibang tao. The question is this, mga kapatid. Ikaw ba ay ginagamit ng Santong Espiritu para mangusap sa iba? Ginagamit ka ba ng Santong Espiritu para, ipahatid ang mensahe ng Diyos sa ibang tao? Are you an instrument of the Holy Spirit to get the message across to other people? So sabi po rito, "For it will not be you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you." Tingnan po natin sa Ephesians chapter 6 verse 19. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, "Ipanalangin niyo ako." Sabi niya, "Pray also for me, that whenever I speak," na sa tuwing nagsasalita ako, "words may be given me." Yung salita na sasabihin ko, ibigay sa akin. Sino magbibigay? Ang Santong Espiritu. "Whenever I speak, words may be given me, so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel." Kaya dalangin natin, mga kapatid, na pag tayo nagsasalita, hindi lang tayo yung naririnig. Dapat ang naririnig yung Santong Espiritu na nagsasalita sa pamamagitan natin. Yan po yung isa sa ministeryo ng Santong Espiritu. Kinakausap niya tayo, at the same time kakausapin niya yung iba sa pamamagitan natin. At yung ibang tao rin, ginagamit ng Santong Espiritu para kausapin din tayo. Kaya mga kapatid, kapag ikaw meron kang ginagawang mali, kinausap ka ng ibang tao, nirebuke ka, halimbawa, ng ibang tao, huwag mong isipin na yung tao lang yun ang nag-rebuke sa'yo. Isipin mo, Santong Espiritu yun, nangungusap sa ibang tao at ikaw ang kinakausap ng Santong Espiritu. Kasi hindi mo maririnig ang boses ng Santong Espiritu directly, yung parang audible, kung paano nyo ako naririnig ngayon. Gagamit ang Santong Espiritu ng ibang tao para ituwid ka, para itama ka. Pwede niyang gamitin ng asawa mo. No? Pag tama naman yung sinasabi ng asawa mo, na-realize mong mali ka, huwag mong isipin na, boses lang ng asawa mo yon. Ginagamit ng Diyos yung asawa mo para kausapin ka. At higit sa lahat, ginagamit ng Diyos yung kanyang mga salita, yung Biblia, para kausapin tayo. Malalaman naman natin yun kung tama sila, kung tama yung mga principles nila, kung biblical yung mga sinasabi nila, magpaka-humble na lang tayo, magpakumbaba na lang tayo. No? Because the Spirit speaks through them as well. So, una, the Spirit speaks to us. Pangalawa, the Spirit speaks through us. At pangatlo po, the Spirit empowers our words. So, sa topic po natin na ito, we're talking about harnessing the power of words. Ultimately po, hindi tayo yung nagko-control sa mga salita. Ultimately po, tayo yung kinokontrol ng Diyos upang masabi natin ang mga bagay na pinapahatid ng Santong Espiritu sa pamamagitan natin. Sa makatuwid po, mga kapatid, tayo ay mga mensahero ng Diyos. Ang Diyos ang nagsugo sa atin ng Santong Espiritu upang manahan sa atin, at ang Santong Espiritu ang gumagamit sa atin upang maipahatid sa mga tao sa paligid natin yung salita ng Diyos. Yung mga principles ng Diyos. Kaya po napakahalaga na nagbabasa tayo ng Bible. Kasi pag nagbabasa tayo ng Bible, diyan natin makikita yung mga principles ng Diyos, mailalagay yan sa ating mga puso't isipan, at yan din yung gagamitin ng Santong Espiritu para sabihin mo sa iba. Sa saktong-saktong pagkakataon, talagang gagamitin ka ng Santong Espiritu para mangusap sa iba. And the Holy Spirit will also empower you to do it. Makikita mo may power yung words. You will be able to harness the power of words by the power of the Holy Spirit. Hindi talaga tayo yung nagko-control ng words. Ang nagbibigay talaga ng power, ng bigat sa ating mga sinasabi ay ang Santong Espiritu. Kasi ultimately, kapag yan ay galing sa Biblia, may power yan. At gagamitin ka ng Panginoon para ihatid yang mensahe na yan. So the Spirit speaks to us, the Spirit speaks through us, and the Spirit empowers our words. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay, mga kapatid? Number 1, receive words from the Spirit. Tayo po ay tumanggap ng salita mula sa Espiritu ng Diyos. Now, ang salita po ng Diyos, yung wisdom ng Diyos, sa Biblia po talaga yan nakukuha.
Hindi po yan sa mga tao lamang na, pwedeng imbento or pwedeng opinion lang nila. Hindi po talaga ang source natin, ang original source of knowledge and information, nasa Biblia po talaga. Kaya yung Santong Espiritu po, hindi kakausapin ng Santong Espiritu ng audible at ididiktas niya sa iyo yung salita ng Diyos. Hindi po, binabasa po ang salita ng Diyos or pinapakinggan, inuunawa, pinag-aaralan. So that's how we receive the Word of God. Sa araw-araw po na ginagawa natin to, nagme-meditate tayo, nagbubulay-bulay tayo ng salita ng Diyos, that's one of the ways to receive the Word of God. Kaya po yung mga Kristiyano na nagbabasa ng salita ng Diyos, sila yung tumatalino talaga. Rumurunong, nagiging marunong sa buhay. Kasi sila yung tumatanggap ng salita ng Diyos. Number 2 po, speak through the Spirit. Magsalita tayo sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Patanda natin, the Spirit speaks through us. Kaya pag nagsasalita tayo, we also speak through the wisdom of the Holy Spirit. Kung ano yung pinaparating sa atin na wisdom ng Santong Espiritu, yan yung gamitin natin. When we say speak through the Holy Spirit, we're speaking with full dependence. Dumedepende tayo sa Santong Espiritu. Kaya napakalaga ng pananalangin, dumedepende tayo para tayong laging conscious. I think that's the best way to describe our Christian life. Conscious lagi sa banal na Espiritu. Conscious lagi tayo sa tinig ng Santong Espiritu. Kasi pag nagsasalita tayo, tapos conscious tayo sa wisdom ng Santong Espiritu, talagang gagamitin tayo ng Santong Espiritu upang ipahatid sa maraming tao, sa paligid natin, sa asawa, anak natin, workmate natin, yung wisdom ng Diyos. At napakasarap magpagamit sa Santong Espiritu. Kasi ang plano talaga ng Diyos, itong buong mundo ay mapuno ng mga sumasamba at tumadakila kay Yahweh. At ang Santong Espiritu, yun yung goal. Kaya ang Santong Espiritu, tinuturuan tayo The Spirit speaks to us. Pero hindi nagtatapos yun doon. The Spirit also speaks through us. At kaya napakalaga na tayo po ay nakadepende sa pagkilos at pangungusap ng Santong Espiritu sa ating mga buhay. Speak through the Spirit with full dependence sa banal na Espiritu. And number 3 po, harness the power of words by the Spirit. Dito po sa theme natin na ito, harnessing the power of words. Ultimately po, na-harness natin, we can utilize the power of words when we depend on the Holy Spirit. When we harness the power of words by the Holy Spirit, nandyan talaga yung totoong impact sa buhay ng mga tao. Pag nagsasalita tayo, pinapakinggan tayo ng ibang tao, pag wisdom mo lang yan, malulusaw lang yan Turuan mo sila ng mga principle mo sa buhay, malulusaw lang yan Pero turuan mo sila ng mga principle na galing sa Diyos, yan talaga yung magtatagal at yan ang titimo sa kanilang puso at yan yung maipapamuhay talaga nila. Yan talaga yung yan yung hindi magwawagas o hindi maluluma. Yung Word of God, yan po ay eternal wisdom of God. At kailanman hindi kukupas. Kaya when we harness the power of words, we do that by the power of the Holy Spirit. Nakadepende talaga tayo sa Santong Espiritu. Yung Christian life po kasi talaga full dependence yan Araw-araw, we walk by the Spirit. Araw-araw, dumedepende tayo sa pangusap ng Santong Espiritu, nakikinig sa kanyang mga sinasabi. And every time, ako personally, every time I don't listen to the Holy Spirit, doon na kakamali yung mga decision ko, doon ako pumapalpak, sunod-sunod na mapalpak sa buhay. Those are the times when I don't listen to the Holy Spirit. So, sa atin mga kapatid, maging sa pangungusap natin, pagsasalita natin, doon ka papalpak. Doon ka magsasabi ng mga mali, doon ka makapagsabi ng masasama, makakasakit ng iba, doon ka makasira ng relasyon when we don't depend on the Holy Spirit. So remember this mga kapatid, the Spirit speaks to us, the Spirit speaks through us, and the Spirit empowers our words. Paano po natin ito i-apply? Number 1, receive words from the Spirit, speak through the Spirit, and harness the power of words by the Spirit. Now, para po sa ating discussion, how can we become more open to receiving and speaking the words of the Spirit in our daily lives? Pag-usapan po natin ito, or basic na question, anong natutunan natin sa devotion natin at paano natin ito maisa sa buhay. Para naman po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord. Lord, thank you for the gift of your Spirit.
I know that you speak to me, and I want to hear you more clearly. Help me to receive your words and to speak through your Spirit with wisdom and truth. Empower my words, Lord, so that they may bring life and encouragement to others. Teach me to rely on your strength, not my own, so that I can harness the power of words to honor you. Fill me with your Spirit, and let my words be a reflection of your love and grace. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na kasabay natin dito sa ating daily devotion. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Nawa itong series natin na ito ay makapagpalago sa ating buhay espiritual. Magkita-kita po tayong muli bukas alas 5 ng umaga dito pa rin po sa ating daily devotions. God bless you po.